request ni Justin Jimenez. Sabi niya, pwede po ba indwelling of the Holy Spirit naman ang i-discuss sa sunod kung literal ba o hindi? Ayan. So, ang ibig niya po ditong sabihin, mga kapatid, ay totoo ba na mayroong nangyayari yung indwelling of the Holy Spirit? Ibig sabihin yung Holy Spirit na titira doon sa tao at kung ito ba ay totoo na nangyayari o hindi. So maganda pong tanong po ito, mga kapatid at Brother Gomer. Ang gagawin na po natin ay hindi lang basta i-specific natin yung question at hindi rin natin pwedeng walain yung punto ng kanyang tanong. Pero lalagyan natin ng bonus, ika nga. So atin pong didiscuss ngayon yung Holy Spirit dahil ito po yung issue. Actually, pagka pinag-usapan po nga yung malaking usapin sa loob ng Seventh-day Adventist kasi meron po tayong mga kapatiran na hindi naniniwala sa Holy Spirit. Ang ating pong gagawin ngayon ay Biblia, yung ating gagamitin. At maliban lang kung mag-follow up si Brother Justin. At para maging open po ito sa public, ay ang gagamitin po muna natin ay yung Biblia. Bible alone muna tayo. Hindi tayo muna gagamit ng kung kinakailangan. Kung maliban kung may mag-follow up. Hindi muna tayo gagamit ng mga spirit of prophecy o anumang aklat. So purely Biblia yung ating tatalakayin ngayon, mga kapatid at mga taga-subaybay. So ang tinatanong niya rito, Brother Gomer, is yung indwelling of the Holy Spirit. Yan ay request ni Brother Justin. Brother Gomer? Yan, maraming salamat, Brother Johnson. So, hindi ko alam kung ano yung kanyang nais dito sa tanong na ito. Kapag indwelling kasi, Brother Johnson, ay ito yung termino ng banal na espiritu ay tumitira sa atin. Actually, yan naman po ay talagang biblical, Brother Johnson. Naman, Kasi nga, mababasa naman po talaga natin yan sa Bible na ang banal na espiritu ay templo. No? Tayo ay templo ng banal na espiritu. Ang sabi doon sa isang talata ng unang Korinto, Brother Johnson, sa 6, basahin siguro natin itong talata na to, 19 hanggang 20, para at least matumbok natin yung kanyang tinatanong. Ang sabi niya, hindi ba ganin nyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Yan, ang sabi dyan. Kung babasahin natin yan sa English, Brother Johnson, sige, tingnan nga natin sa English. What know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own. Tuloy natin sa 20. For ye are bought with price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So yan po ay maliwanag na pagtuturo ni Apostol Pablo na ang banal na Espiritu, Brother Johnson, ay talagang nasa atin at tumitira sa atin. At isa pang talata doon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa Juan, na ang sabi doon tingnan niya natin yung, ito ay sa 14 yata or 13. Ang sabi doon yung Holy Spirit kapag dumating ay hindi siya matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nakikita, Brother Johnson. Pero sabi ng Panginoon, ang Holy Spirit ay tumitira sa atin, nasa atin talaga. So yun, isang katunayan ng Holy Spirit ay talagang tumitira sa atin. Ngayon, kung sa papaanong paraan, yun ay hindi idinitalye, Brother Johnson, kung papaano. Kasi nga, ang Diyos naman talaga ay Espiritu at marami po siyang gawain. Kung Bible lang pag-uusapan, ay marami pong gawain ng banal na Espiritu, Brother Johnson. At yung banal na Espiritu, alam natin na ipinangako ng Diyos. No? Ipinangako ng Diyos yan siguro basahin natin yung isang talata sa Juan. Sa Juan 7:37. Sa Juan 7:37, ang sabi diyan ng ating Panginoon ay ganito. Nang huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung sino mang tao'y nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom.
verse 38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya na sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya. Sabi niyan, mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Sa verse 39, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Ayan, natatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa ninuluwalhati. So itong mga talata na ito, Brother Johnson, ay mga pahiwatig ito na talagang ang Holy Spirit ay tumitira talaga sa atin. Templo nga tayo templo. Ibig sabihin, kapag templo, nasa atin talaga siya. Ayun. At ang banal na Espiritu ay pwedeng umalis. Brother Johnson, hindi katulad nung sinasabi ng iba, hindi daw aalis. Pwede po siyang umalis kasi nga, pwede siyang lumuklok. Siya yung templo, kung doon sa kanyang templo, pwede siyang umalis. Ang sabi ni Haring David doon sa awit, tingnan natin yung awit 51. Ito kasi yung problema, Brother Johnson. Kaya nga, para bagang sa Old Testament daw, may narinig na kasi akong aral, na sa Old Testament daw, umaalis pa ang Holy Spirit. Pero sa New Testament daw ay hindi na. Pero naghahanap ako ng matibay na batayan sa paniniwala na yan. Ang Holy Spirit ay hindi na umaalis sa New Testament kapag siya ay nanahan sa isang tao, sa isang individual, hindi na siya aalis. Parang ganun ang lumalabas. So, forever na siya doon, hindi na aalis. Hindi katulad sa Old Testament. Ang sabi doon sa awit 51, ang talata ay 11, basahin natin, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang Santong Espiritu sa akin. So, ibig sabihin, doon sa Old Testament, maliwanag na ang Holy Spirit, Brother Johnson, ay pwede siyang umalis. At come in go siya, pwede siyang umalis, pwede rin siyang bumalik. So, yan ang dapat po nating maintindihan. Kasi nga, ang banal na Espiritu po ay may personality siya, Brother Johnson. Ito nga yung issue sa marami. Yan. Ano ba ang Holy Spirit? Kung titingnan po natin, yung iba, hindi naniniwala na ang banal na Espiritu ay persona. At ang dahilan kung bakit nga hindi daw persona ang banal na Espiritu ay una, Espiritu naman daw siya, wala namang laman at buto. Baga, ang pagkakaalam ng iba, ng marami, kapag ka sinabi mong persona, kailangan may laman at mayroong buto. At ngayon, pagka walang laman at buto, ay hindi siya pwedeng maging persona. Pero sa Bible po ay hindi po ganon ang kahulugan ng persona. Ang kahulugan po ng persona ay yung meron po siyang being, meron po siyang sariling kaisipan. Hindi po doon sa likas na kalagayan yung pagiging persona. May individuality. Kasi nga, ang Diyos Ama, ay espiritu din naman ang Diyos Ama Yung Father ay Spirit, ang sabi ng ating Panginoon doon sa Juan 4:22. Pero, bagaman ang Ama ay ay Spirit na hindi rin nakikita, naniniwala tayo, Brother Johnson, na persona ang Ama. So, ibig sabihin, kung ang Ama na Espiritu ay hindi nakikita at hindi nakikita ay pwedeng persona, abay, kung i-apply natin yung the same na logic, abay, hindi po pwedeng sabihin natin ng Holy Spirit ay hindi persona. Marami pong batayan sa Bible na ang banal na Espiritu, Brother Johnson, ay mayroon po siyang being. Ibig sabihin, mayroon siyang sarili. Mayroon siyang sariling desisyon. Pwede siyang magsalita. Pwede siyang mag-guide. Pwede siyang magturo. Pwede siyang umibig. At pwede siyang, ang sabi ng Apostol Pablo, wag niyong, ano bang term na ginamit niya? Pighatiin. Ayan, wag nating pipighatiin ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay mayroon siyang personality, Brother Johnson, para siya ay mapighati, ano? Tama. Kasi, kung wala siyang pakiramdam, at siya ay, power lang, hindi siya po pwedeng mapighati. At higit sa lahat, hindi siya pwedeng umibig, Brother Johnson. Tama. Alam, mamaya siguro, ibibigay natin yung mga talata. Pero yan ay mga pahiwatig na una sa lahat, ang banal na Espiritu po ay persona at siya po ay nananahan sa atin. Kagaya ng Ama at ng Anak, pwede rin siyang manahan sa atin, Brother Johnson. Actually, sinabi nga ng ating Panginoon yun. So, yung indwelling ng Holy Spirit ay talagang yan po ay aral ng banal na kasulatan. Balik ko muna sa iyo, Brother Johnson.
Thank you, Brother Gomer. At gusto po natin na nasusugan yung mga sagot ni Brother Gomer. Una ko muna ang gustong susugan ay yung binanggit sa tanong na yung indwelling of the Holy Spirit. Sakto po yung ginamit na una ni Brother Gomer na sa unang Korinto 6:19 na yung ating katawan ay tinatahanan ng Espiritu. Yan. Hindi ba ganin nyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Diyos na nasa inyo, na tinanggap ninyo hindi sa inyong sarili. So, dito po, yan po yung pinaka-eksakto ng tinatanong tungkol sa indwelling of the Holy Spirit. At ang pangalawa po dito, yung Roma 8, talatang 9. Ganito naman po yung ating mababasa sa Roma 8, talata pong 9. Datapat kay wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapat, kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So, itong mga salitang ito ay hindi po pwedeng sabihin na walang Holy Spirit at hindi totoo na may Holy Spirit. Sapagkat tumitira, hindi niya gagamitin yung salitang tumitira sa atin yung Banal na Espiritu kung hindi totoo na may Holy Spirit. At doon sa 14:17 ng Juan ay may binanggit ang ating Panginoon mismo tungkol sa Holy Spirit. 14, ang talata ay 17. Ano ba ang sabi diyan? Sa makapagbigay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. So, hindi lang basta tumatahan, kundi talagang naroon, nakatira, no? So, sa inyo, ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, ay naroon yung ang Espiritu. Kaya ako po naniniwala na yung mga anti-Trinitarian na hindi naniniwala sa Holy Spirit ay ito po ay napakadelikado pong doktrina, mga kapatid. Mag-ingat ho kayo dyan sa mga katuruan na hindi naniniwala sa Holy Spirit. So, ano po yung layunin ng tinatawag na kahalagahan ng pananahanan ng Holy Spirit sa atin? 16:13. Ayan, ito yon. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo at na ang mga bagay na magsisidating. Pansinin po ninyo yung pagkakasabi ho dyan. Kapag dumating na yung Espiritong ipinangako, ang sabi, siya yung Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya ang mga mananampalataya sa buong katotohanan. So, pumapatnubay. Ibig sabihin yung pagtira sa atin, magiging patnubay po natin siya. At itong Holy Spirit na to, sabi, hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Nagpapakita po ito ng pagiging totoo ng Trinity, mga kapatid. No? Ano ang ibig sabihin na hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili? Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga bagay na ito na maririnig ng Holy Spirit ay hindi galing sa tao, kundi sa kapwa niya kapareho ng likas, ang kadyusan, yung Ama at yung Panginoong Jesus, yung Anak. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Sabi, ang nagsasalita dito yung Panginoon mismo. Pinapakilala niya na mayroon talagang Holy Spirit. So kasi may mga naniniwala ho dito no? Na yung Banal na Espiritu daw, si Kristo din yon. Pero si Kristo itong nagsasalita dito, itinuturo niya na hindi siya yung Banal na Espiritu. Iba ito. Ano pa sabi? Ang mga ito ang kanyang sasalitain. Yung narinig ng Holy Spirit, yun ang kanyang sasalitain. Yan ho ang katotohanang ipapatnubay niya sa mga tao. Sabi niya, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Pati po yung mga mangyayari sa huling araw, ay ito po'y gawa ng Espiritu. Siya po yung magtuturo, mga kapatid. At kung titingnan natin, papantahan natin yung sulat ni Apostol Pablo sa 8:26 ng Roma,
At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Napakahalaga ng gawain ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya hindi po talaga dapat na ito ay binabaliwala. Pero nilalapastangan po ito ng ilan sa mga nagpapakilala ding Adventista sapagkat hindi po nila kinikilala ang Holy Spirit. Kaya ako'y naniniwala na ang mga nasa ganong paniniwala ay nanganganib. Iisipin mo yan, ano? Yan yung tumutulong sa kahinaan natin. Ang Espiritu po talaga ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon, hindi siya yun, ha? Hindi siya yun. Iba ang Holy Spirit sa Kanya. Pati yung pagtuturo tungkol sa pananalangin, napansin po ninyo, siguro lahat naman nakaranas. Sa umpisa, uutal-utal tayo sa panalangin. Pero ngayon, napakadali na po natin manalangin. Ayan ay gawa ng Holy Spirit, mga kapatid. Tapos, ang isa pa sa layunin ng indwelling of the Holy Spirit ay yung nasa Galatia 5:22. Ito yung nagiging resulta ng mga tao na mayroong banal na Espiritu. Ano po sabi diyan? Galatia 5:22. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So ito po yung resulta, mga kapatid, ng pinapatnubayan o pinangungunahan ng Holy Spirit. At sa 8:16 ng Roma, 26 kanina binasa natin, 8:16 tayo ngayon. Meron isang mahalaga rin na binabanggit dito. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Isipin mo to, yung nagpapatutuo kung tayo anak ng Diyos ay yung espiritu. Hindi mo ngayon pinaniwalaan yan. Di wala nang magpatutuo kung anak ka ba ng Diyos o sa diablo. Kaya hindi po pwede yun, no, mga kapatid. No? Isipin mo, hindi ka naniniwala may Holy Spirit. Ito ang magpapatutuo kung anak ka ba ng Diyos. Hindi patutuhanan ka ba ng Espiritu, anak ka ng Diyos, hindi mo nga siya kinikilala. Malabo yun, mga kapatid. At ang isa sa mahalagang gawain ng Holy Spirit ay nasa Efeso 1:13 at 14. Tingnan niyo po ito. Napakaganda nitong talatang ito, mga kapatid. Efeso 1:13 at 14. Nasa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Isipin niyo to, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon po tayo ng pinagkaisahang doktrina, yung experience of salvation, na nakalagay po doon sa ating experience of salvation, na lahat ng gumawa sa kaligtasan natin ay ang Diyos at wala tayong bahagi. Kasi kahit na sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang tumatanggap sa Panginoon ay sila po ay tinuturing na tinatakan ng Espiritu ng katotohanan. Malinaw po ang pagkakasabi rito, na sa Kanya kayo naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kasi nga, pag nangangaral ho tayo, di ba naging slogan natin yan? Bata pa ako, naalala ko na, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Hindi sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan, sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ang tagumpay ng gawain, mga kapatid. So sa mga nangangaral, sa mga nag-i-evangelism, mga kapatid, yung pinag-pray natin na mga nanonood, nakikinig. So kumikilos ang Holy Spirit sa kanila. At pagka sila po'y tumampalataya, sabi, ang gumagawa po noon ay ang Espiritu. Pagkatapos na marinig yung katotohanan, tinatatakan sila ng Espiritu. Kaya nga ang tawag po dito ay early rain. Di ba mayroon tayong pagtuturo sa latter rain, early rain. So yung early rain, yung Holy Spirit, yung pagkatapos natin marinig, tinatakan po tayo. Ang may gawa ho noon, Holy Spirit eh. Hindi po sino man, hindi po yung kapangyarihan o husay ng mga ngaral, hindi po. Banal na Espiritu po yung gumagabay doon. Basahin natin yung 14. Na siya
patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. O yun po mga kapatid, no? Hanggang sa ikatutubos. Kaya yung pamamatnubay ng Holy Spirit, mga kapatid, mula nang tumanggap tayo sa Panginoon, magpapatuloy po yan. Pinapatnubayan niya tayo. Kaya nga sa baptism po natin, ibinabang bautismo doon, yung Ama, Anak at Holy Spirit. Ito po yung kabuuan ng kadyusan, mga giliw ng mga taga-subaybay. So, sa ating pong, kumbaga, kung ating isa-summary, ang indwelling of the Holy Spirit ay mahalagang katotohanan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito ay nangangahulugang ang Diyos ay nasa atin sapagkat siya po ay Diyos. Yan. Yan po yung maliwanag dyan. Bawat tunay na mananampalataya ay ginagabayan ng Holy Spirit. Kaya nagkakaroon siya ng totally na pagbabago sa kanyang buhay at nagkakaroon ng mas matibay na relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sinabi doon sa kanina sa Juan 16:13 ay ginagabayan tayo sa katotohanan at kaalaman, karunungan. Kaya may mga hindi naman nag-aral, no? May nakasama ako dati na tagabasa ko sa pangangaral, Bible study. Hindi po talaga siya hindi man lang siya nag-grade 1. Pero napakagaling magbasa ng Biblia at magaling magsalita. Dito po yun sa isla ng Talim, mga kapatid. So, yan ho ang ating maibibigay pong mga kaalaman tungkol sa pagiging totoo ng banal na espiritu ayon sa Biblia, Brother Gomer. Tama yun, Brother Johnson, kasi nga lahat ng mga bagay na yan ay talagang pinanukala ng Diyos at yan ay talagang ipinangako, Brother Johnson. Kagaya ng mababasa po natin sa Lumang Tipan pa. Halimbawa, dito sa Ezekiel, Brother Johnson, sa 36, basahin natin yung talatang 26, 36-26. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos dito sa talatang ito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sa verse 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. So napakaliwanag po nito, mga kapatid. So sabi niya, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. O nakita po ninyo yan? So dito, Brother Johnson, ang isang palatandaan pala na ang isang tao ay mayroong nananahan sa kanya na banal na espiritu, ay ito yung taong lumalakad ayon sa mga palatuntunan at yung isinasagawa kung ano yung kahatulan ng Diyos, Brother Johnson, yung kanyang mga kautusan. Kaya nga kumbaga, hindi maaari na mag-aangkin ang isang tao na ang banal na espiritu ay nananahan sa kanya, samantalang tumatanggi siya sa kautusan ng Diyos, Brother Johnson. Kasi nga, hindi maaaring ganun na kapag ikaw ay nasa iyo ang banal na espiritu, hindi po pwedeng ikaw itatanggi sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ngayon, madalas nakikita natin, Brother Johnson, yung mga nagsasabi na meron daw silang banal na espiritu, meron pa silang mga tinatawag na speaking in tongue. Ang nakakagulat, ayaw na ayaw nila sa kautusan ng Diyos, Brother Johnson. Pero kung babasahin natin yung Roma 8, makikita po natin doon na maliwanag na kapag ikaw ay yung banal na espiritu ay nananahan sa'yo, ikaw ay magiging masunurin, Brother Johnson. Ginagawa tayong masunurin. Kaya nga ang sabi dito, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Ang nakita po ninyo, mga kapatid, ito'y palatandaan, Brother Johnson, na ang isang tao ay talagang tinatahanan ng
banal na espiritu na siya ay nagiging masunurin sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Ang sabi niya dyan lalagyan ng bagong puso, aalisin yung batong puso, and then ilalagay yung Espiritu Santo at palalakarin niya sa kanyang kalooban yung mga taong ginagabayan ng banal na espiritu. Ngayon, gusto ko lang bigyang pansin, Brother Johnson, yung mga nagsasabi na ang banal na espiritu ay hindi siya persona kasi nga, hindi daw siya magsasalita ng kanyang sarili. Ano? Ang sabi doon sa binasa mo kanina, basahin ko lang, balikan ko lang yung 16:13. Ayan. Pansinin po ninyo itong talata na ito. Sabi dyan, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pero kabaliktaran ang diwa na ipinapakita ng talatang ito sapagkat yung palang banal na espiritu pag dumating, ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya sinabing kapag ako. Hindi. Kasi yung iba, Brother Johnson, ang paniniwala, yun daw banal na espiritu, ayan din ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Mm-hmm. Ay dito ay maliwanag na yan po ay hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ay bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, gayon may kung siya. Sino? Ang espiritu ng katotohanan ay dumating. And then, yung espiritu ng katotohanan na yan, ang sabi ng ating Panginoon doon sa 14:16. Tingnan po natin. 14:16 ng Juan. Sabi niya, ako'y dadalangin sa Ama. Pansinin po ninyo ako'y dadalangin sa Ama, ang sabi niya, at kayo'y bibigyan niya ng iba. Nakita po ninyo, ang ibig sabihin, hindi ang Panginoong Jesucristo ito. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo ay iba. Ibang mang-aaliw. Ang ginamit niyang termino iba. Upang siyang sumama sa inyo. Ibig sabihin, yung ibang mga aliw na hihilingin ng anak sa Ama ay hindi siya mismo, Brother Johnson. Kasi kung siya mismo yon, bakit naman hihilingin pa niya na magbigay ng iba? Siya na pala yun. Parang malabo naman yata, di ba mga kapatid? Tapos ang sabi niya, kung hindi ako aalis, hindi paririto ang banal na espiritu. Ay tapos, pag-aralan nga natin mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kung hindi ako aalis, ay hindi darating yung banal na espiritu. Ay tapos, yung palang darating na banal na espiritu, siya rin yun. Parang mahirap pong intindihin na ganon. Kaya dito makikita po natin, iba yung Holy Spirit, iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa Isaias, makikita po ninyo, doon sa hula sa anak, sabi doon sa Isaias, Brother Johnson, aking ilalagay ang aking espiritu sa kanya. O di iba yung anak, iba yung Holy Spirit. Yun ang maliwanag. At doon sa Lucas 4, ang talata ay 1, tingnan po ninyo, sabi niya rito, at si Jesus napuspos ng Espiritu Santo. So maliwanag po ito mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ay iba talaga sa Espiritu Santo. Kaya yung aral na ipinipilit na ay si Kristo din yung Holy Spirit ay malabo pong aral ng Biblia yan. Hindi po yan ang aral ng Bible, Brother Johnson. Ngayon balikan ko yung 16:13 para ipakita ko lang na itong talatang ito ay mismo ay nagpapatunay na talagang ang banal na Espiritu ay mayroong kanyang sarili. Okay? Mayroon po siyang sarili talaga. Ang sabi niya rito, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Ay bakit hindi po siya magsasalita na mula sa kanyang sarili? Ay kasi nga, ang sabi ng ating Panginoon, Brother Johnson, kapag ang isinugo ay nagsalita na mula sa kanyang sarili, ang gayon ay hindi totoo. Nakita po ninyo? Kaya kailangan, kung iyan ay isinugo, ang sabi ng ating Panginoon, dapat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Kasi ang ating Panginoon, Brother Johnson, ganun Isinuko siya ng Ama. So, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, siya ba'y nagsalita na mula sa kanyang sarili? Isinuko lang siya ng Ama? Tingnan po natin sa Juan 12:49. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. So, yung karakter ng ating Panginoon, Brother Johnson, bilang isinugo ng Ama, ay magiging same ang karakter ng Holy Spirit sapagkat siyang isusugo. Ibig sabihin, hindi rin siya magsasalita na mula sa kanyang sarili.
Oh, kaya ang sabi dito ng ating Panginoon, nung siya isugo, ganun din ang kanyang ginawa. Sapagkat siya nga isinugo, hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Sabi niya, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So ito rin yung gawain ng Holy Spirit, Brother Johnson, na noong siya dumating, hindi rin siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang sarili. Actually, doon sa talata ay maliwanag na pwede sana siyang magsalita sa kanyang sarili. Kaya lang, dahil nga po siya isinugo, hindi niya po yun gagawin. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Kaya dyan po ay maliwanag na ang banal na espiritu po ay persona. Hindi po siya power na katulad ng itinuturo ng maraming pananampalataya. At ang malungkot, maging dito sa ating kalagitnaan sa ranks ng Seventh-day Adventist, abay merong napaniwala na ang Holy Spirit ay power, Brother Johnson. Ayan. Meron merong comment po si Brother Justin Jimenez at klinaro niya yung kanyang tanong. Salamat kapatid na Justin. Ang sabi niya, ang ibig ko po sabihin is kung literal ba na pumapasok sa katawan ng tao ang Holy Spirit para i-possess ang isang believer or figurative lang. Bible and SOP sana. Salamat. Tapos meron pa siyang isang sinabi, kung literal na papasok sa katawan ng tao, automatic na banal na kaagad tayo dahil nasa loob ng katawan natin ang Diyos. Gaya ng pag-possess ng demon na nagiging masama pa ang kalagayan ng isang tao na na-possess. Okay, so thank you sa iyong clarification, kapatid na Justin. So, sa aking pag-aaral, sa aking pong pagbabasa ng mga aklat, ngayon ay klaro sa ating Brother Gomer na gusto rin niya ng rinig o makapagbigay tayo ng mga paliwanag galing sa Spirit of Prophecy. So, gagamitin po natin ito. Ngayon, Brother Justin, para po sa abot ng aking pagbabasa sa mga aral ng Seventh-day Adventist, ay hindi natin sinasabi is in literal na talagang nag-insert yung Holy Spirit kasi makapangyarihan ang Diyos eh. Parang ang Panginoon, ako'y sa inyong palagi. At yung sinasabi ng Panginoon, ako'y kumakatok at ako'y gustong pumasok, hindi din po yun literal as in susuot dun sa katawan natin. So yung ibig mong sabihin, yung pong possess, yung pagtahan ng Holy Spirit sa atin ay pwedeng hindi ito as in katulad ng iniisip natin na talagang papasok. At may punto ka nga naman na bakit yung mga ginagabayan ng Holy Spirit hindi naman agad banal na, Brother Gomer. So, meron po tayong mga pagpapaliwanag po dyan na yung pong indwelling is hindi literal, yung guidance, yung Holy Spirit. Anyways, kung sabihin natin na as in tumitira sa loob natin ay talagang kasi hindi natin pwedeng sabihin literal dahil yung Holy Spirit hindi naman siya wala siyang katawan. Kaya mauwi talaga siya, Brother Gomer, do sa parang figurative nga. Ito yung aking nakita sa ating pong mga aklat bilang mga Seventh-day Adventist. At meron po akong mga babasahin galing sa Spirit of Prophecy, pero bigyan ko muna ng time si Brother Gomer. Baka meron kang gustong sabihin dito sa part na to, Brother Gomer. Well, yung sinasabi niya, Brother Johnson, na possession ng Holy Spirit, tandaan po natin na ang Holy Spirit ay hindi po siya separate sa Godhead. Okay? Ang karakter po ng Diyos ay hindi po siya yung persahan. Tandaan po natin yan palagi, mga kapatid. Kaya nga, makikita mo, yung mga mananampalataya ay iba-iba yung kanilang, Brother Johnson iba-iba yung kanilang maturity. Bakit ganon? Kasi nga, maliwanag ang sabi ng ating Panginoon na ang Espiritu ay, ang sabi niya, ang Espiritu ay nagnanais, ngunit mahina ang laman. The Spirit is willing, but the flesh is weak.
Ang ibig sabihin, Brother Johnson, yung gabay ng Holy Spirit sa individual na tao, ay hindi po ito parang pupersahin ka ng Diyos. Ay hindi ho ganon ang sistema. Kundi, kumbaga, bibigyan ka ng kamalayan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at yung kanyang pagtira, yung paggabay niya sa iyo ay nakadepende yun sa iyong desisyon, Brother Johnson. Kasi pwedeng hindi mo siya papasukin or pwedeng hindi mo siya tanggapin sa buhay mo. Pwede mo siyang i-reject actually. Yun ang point. Okay? So, doon po natin makikita yan na bakit iba-iba yung kaloob ng mga tao. Mayroong malakas ang pananampalataya. Mayroong mahina ang pananampalataya. Kasi nga, yun ay nagdidepende doon sa kakayahan ng tao na tumanggap. Kapag ka talagang, kumbaga, parang ganito yan, Brother Johnson Kapag ka ang isinuko mo ay 80% lang, 80% lang ma-occupy niya sa buhay mo. Kapag ang inisuko mo ay 20% lang ng buhay mo, yun lang ang ma-occupy niya, Brother Johnson. Hindi niya pwedeng i-occupy yung kabuuan mo hanggat hindi mo isinusuko yung kabuuan mo. Yan ang masasabi po natin dyan, bakit ganon? Bakit magkakaiba? Kasi tama nga naman, kung nasa iyo ang banal na espiritu, magiging banal ka talaga kasi ang banal na espiritu, Brother Joseph, nagpapabanal Sabi niya, gagabayan kayo sa katotohanan, sabi niya. Pero ang tanong, willing ba yung tao? Yun ang punto. Ngayon, kung hindi willing yung tao, kaya nga, may free will walang magagawa. Hindi namumwersa ang Diyos. At tandaan niya natin na ang banal na espiritu ay bahagi po siya ng kadyusan, Brother Johnson. Ang ibig sabihin, yung karakter ng Holy Spirit ay the same character sa God, sa Diyos. Kasi nga, ang Holy Spirit po ay Diyos Bahagi po siya ng Godhead. Yan ang dapat po nating maintindihan, Brother Johnson. Okay. So, magbigay po tayo ng ilan sa mga sulat ni Mrs. White o sa Spirit of Prophecy dahil hinihingi po niya ang ilan sa mga dito. Ngayon, tinitinan ko po rito kung paano pinapakilala. Bagaman yung kanyang after dito ay yung pagtira kung literal o hindi, wala po tayong maipapakita na hindi ko alam kung mayroon talagang sinasabi sa Spirit of Prophecy na figurative yung pagtira ng Holy Spirit. Palagay ko walang ganon, mga kapatid. Pero binibigyan tayo ng idea na ang ating kinikilalang mensahero, si Mrs. Ellen White, ay naniniwala talaga doon sa gawain ng Holy Spirit mula sa panahon ng Old Testament, sa mga alagad, hanggang sa ating kapanahonan. Ito po muna yung aking babasahin, kapatid. Ito po muna yung aking babasahin. At alam ko meron ni mamaya si Brother Gomer. Ayan, ito doon muna dito sa halos puro Acts of the Apostles to, The Acts of the Holy Spirit through Peter and Paul, John and James and others can be repeated in the modern disciples. So, paano ba sila pinangunahan ng Holy Spirit sa aklat ng Gawa? So, yung pong pagpapakita po doon na bumaba sa kanila yung Holy Spirit, hindi naman sinabing pumasok sa loob nila, kundi talagang bumaba sa kanila ito, pagkatapos ay yun na, sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika at pagkatapos po noon, nangaral sila ng may pagtatagumpay. At ang sabi po sa Acts of the Apostles, yung gawa ng Banal na Espiritu sa pagitan ng mga binanggit dito mga alagad ay pwedeng maulit din ito sa mga makabagong mga alagad sa ating kapanahon. Ibig sabihin, pwede rin tayong ginagabayan katulad ng paggabay sa kanila noon. Ang sabi pa po dito, the acts recorded in this remarkable book are in the trust since the acts of the Spirit. For in apostolic time, it was the Holy Ghost who appeared in the counselor and helper of the Christian leaders. At Pentecost, the praying disciples were filled with the Spirit and preached the gospel with power. The 7 men chosen as deacons were full of the Holy Ghost and wisdom.
Acts 6:3. It was the Holy Spirit who led in the ordination of Saul. Ayan. So, hindi ko nga alam dito sa mga anti-Trinitarian Adventist, bakit hindi na nababasa itong mga sulat ni Mrs. White tungkol sa Holy Spirit. Ano? So, makikita dito na yung gawain na nangyari, yung remarkable, inugawa ng Holy Spirit sa panahon ng mga apostol, ang Espiritu Santo, yung nagsilbing kanilang mga tagapayo at katulong doon sa mga leader ng mga Kristiyano sa panahon ng Pentecostes, at ang mga nananalangin ng mga alagad, sila ay napuspos. Ito yung sinasabi po natin na sila po ay tumanggap ng Holy Spirit. Pinospos po sila. Kaya hindi po siya natin pwede sabihin na literal as in papasok sa loob. Kasi nga ang Diyos ay all power. Na parang pag nandun na sa loob, di wala na sa labas. Pag nasa labas, wala sa loob. Parang nalilimitahan po natin yung kadyusan doon. Kaya nga, ang Diyos ay omnipresent, omniscient, all power. Ayan. So, yung pagpasok ng Holy Spirit, hindi natin siya pwedeng iliteral. Kasi pag pumasok sa'yo, di wala na doon sa iba. Yung isang tao lang ang meron. Kung niliteral natin, mga kapatid, kaya hindi po siya natin pwedeng iliteral. Dahil meron lang tayong isang persona, third person of the God, yung Holy Spirit. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ng literal. Kasi pag literal, nasa iyo, wala sa iba. Ganon po ang mangyayari, mga kapatid. Ngayon, ang sabi rito sa karugtong, in the acceptance of Gentiles into church fellowship, Acts 10:44 hanggang 47, in the separation of Barnabas and Saul for missionary work, Acts 13 verse 2 to 4, in the Council of Jerusalem, Acts 15:28, and in Paul's missionary journey, Acts 16 verses 6 and 7. Another time, when the church suffered intensely at the hands of Roman and Jewish persecutors, it was the Spirit who sustained the believers and kept them from error. Ang ganda ng pahayag dito, Brother Gomer, napakahalaga pala talaga ng ginawa na ginampanan ng Holy Spirit sa time ng mga apostol or ng early Christian church. At ang sabi pa po dito, same din yan yung chapter, karugtong lang din po ito. They were to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ's name was to be their watchword, their badge of distinction, their bond of union, the authority for their course of action, and the source of their success. Nothing was to be recognized in His kingdom that did not bear His name and superscription. Ayan, mga kapatid, ang ganda ng pagkakasabi rito, yung na mga nabautismuhan sa mga ng Ama, Anak at ng Espiritu. Sa pangalan ng Panginoon was to be their watchword, their badge distinction. So, naging maganda po ang resulta ng mga ginabayan ng Holy Spirit. Ako nangingilabot kasi ako, Brother Gomer, bakit nagkaroon ng doktrina sa gitna ng Adventism na walang Holy Spirit, na walang, paano na lang yung mga sinasabi? Actually, ang dami po nito, mga kapatid. Kung pagbabasahin ko dito na tungkol sa Holy Spirit, pagkarami-rami po ito. Desire of Ages, the Savior. Dahilan yan, Brother Johnson, na binanggit si Ellen White din, kung bakit ganon. Sige, tuloy mo. Ang Holy Spirit ang target ni Satanas. Sabi niya rito, uy, maganda yan. Hindi mo pwedeng i-share screen yan. Maganda sana yan. Hindi ko lang kung ano ba ito. I-ano ko muna, basahin ko lang muna. Sige. I-check ko lang kung pwede kong ma-share screen. Mamaya. Sabi niya, great reproach has been cast upon the work of the Holy Spirit by the errors
of a class that claiming its enlightenment profess to have no further need of guidance from the Word of God. So dito talagang si Satanas, Brother Johnson, ay marami siyang ginagawang pamamaraan. Kumbaga, pwede niyang gamitin in a negative way at pwede niya rin gamitin in a positive way. Katulad halimbawa nito, yung iba kasi, di ba, Brother Johnson, aywan ko kung narinig mo nito, ako nakarinig na nito na hindi ko kailangan ng Bible kasi ginagabayan ako ng Holy Spirit. Meron pong ganito, Brother Johnson, actually, mayroong pananampalataya na ganito, na kaya sinasabi nila na mas mataas sila sa Bible kasi nga, yung Holy Spirit ang mag-guide Ang ibig sabihin, hindi, kung ano yung sabihin ng Holy Spirit, yun ang masusunod. Contrary sa sinasabi ng Bible. Nakita po ninyo? So ito yung sinasabi dito ni Ellen White doon sa kanyang sinulat, Brother Johnson, na, kumbaga, sabi niya, great reproach has been cast upon the work of the Holy Spirit by the errors of a class that claiming its enlightenment profess to have no further need of guidance from the Word of God. Nakita mo? Dahil ginagabayan ako ng Holy Spirit, ay hindi na kailangan yung Biblia. They are governed by impression which they regard as the voice of God in the soul. But the Spirit that controls them is not the Spirit of God. Yun ang delikado. Yung mga nag-aangkin, Brother Johnson, na naginip ako ng ganito. Yung mga nag-aangkin na kinausap ako ng Diyos na ganito, na ako ang ipinadala ng Diyos na may liwanag sa topic na ito. Di ba? Merong mga ganyan ngayon na walang liwanag si Ellen White, walang liwanag yung mga pioneers. Siya ang nagkaroon ng liwanag, siya ang kinausap ng Holy Spirit, no? Kahit hindi mo mababasa sa banal na kasulatan. Kasi nga inaangkin niya na may liwanag siya ng Holy Spirit. Yan ang medyo delikado yan, na ginagamit din ni Satanas, Holy Spirit din. Yan ang Brother Johnson. Sige, titingnan ko kung may ko ito mamaya. So, meron lang akong mga babasahin po dito, mga kapatid. Ito po ay kasi Acts of the Apostles ang kanyang Brother Justin, itong mga gamit po namin ay kaya namin sinasabi ito para hindi lang para sa iyo, kundi para din po doon sa mga kapatid na nawala ang kanilang paniniwala sa Holy Spirit. So, yun pala, ayon kay Mrs. White, pagkarami-rami. Alam mo, tinype ko lang yung Holy Spirit. Ilan tong lumabas na dito sa aking Ellen White Encyclopedia, pagkadami-dami. 21,277. 21,277 na word na tinype ko yung the Holy Spirit. Iba pa yung Holy Ghost, mga kapatid. 21,277 words. Tapos, sasabihin ngayon ay walang hindi totoo. Kaya, anuhin mo na lang, Brother Justin, ginagamit namin ito para sa kapakanan ng iba na lalo na ginagapang po tayo ng mga anti-Trinitarian na natahimik lang, ini-influensyan yung mga kapatid natin na walang malay. Sabi po dito, ayan, Desire of Ages, page 669. The Holy Spirit is Christ representative, but divested of the personality of humanity and independent thereof. Ayan malinaw po ito. Hindi ito si Kristo, Brother Gumer. Cumbered with humanity. Christ could not be in every place personally. Therefore, it was for their interest that He should go to the Father and send the Holy Spirit to be His successor on earth. No one could then have any advantage because of His location or His personal contact with Christ. By the Spirit, the Savior would be accessible to all. In this sense, He would be nearer to them
than if he had not ascended on high. Ayan. Napakaliwanag naman yan. Of the Holy Spirit, Jesus said, He shall glorify me. The Savior came to glorify the Father by the demonstration of His love. So, the Spirit wants to glorify Christ by revealing His grace to the world. O, ito talagang, ano na ito, no? Sa page 671, mga kapatid. At merong ano yan, Brother Johnson, may biblical reference yan. Yan, siyempre. Kaya yan mismo yung ginamit kong talata Oo. Para patayan na Sige. iba ang ating Panginoong Jesucristo, iba ang banal na Espiritu. Ay bakit? Kasi sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng Holy Spirit, luluwalhatiin niya ako. Oo nga. Yan mismo yan Yan mismo yan. Luluwalhatiin niya ako. Sa paanong paraan? Hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Yun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya isugo ng Ama. Niluwalhati niya ang Ama sa pamamagitan na hindi siya nagsalita na mula sa kanyang sarili. Kaya dito, Brother Johnson, maliwanag na ito dapat i-take note ng mga nagsasabi, ay, si Kristo yan din yung Holy Spirit. Ay, paano nga ito? Paano si Kristo yung Holy Spirit? Ay, samantalang yung Holy Spirit, i-glorify niya yung anak o yung si Kristo. Ay, sabi ko nga ang sabi ni Kristo, hindi ko niluluwalhati ang aking sarili, pero iluluwalhati siya ng Holy Spirit. Ay, napakadali naman pong unawain. Kung si Kristo mismo sa kanyang sarili, hindi niya niluluwalhati yung sarili niya. Kaya dito, maliwanag, Brother Johnson, na hindi talaga siya yung Holy Spirit. Ay bakit? Hindi Kasi yung Holy Spirit, luluwalhatiin siya. Yan ang dapat na maging maliwanag po dyan. That's why, dito ay nai-establish natin, Brother Johnson, yung katotohanan na iba ang Holy Spirit, iba ang anak. Yan. Hindi po sila iisa lang, Brother Johnson. Tama. At marami magandang na nilinaw ito. Alam mo, Brother Justin Jimenez, mabuti na itanong mo ito. Alam ko naman na hindi ka tutol sa Holy Spirit. Gusto mo lang malaman kung paano ini-explain po natin ito. Kasi may mga comment siya dyan. Naniniwala naman ako, gusto niya lang niyang maliwanagan. At ako naman ay ganoon din yung tingin ko sa iyo. Kaya ginagamit po namin itong paraan ng pagpapaliwanag. Kasi meron nga po tayong mga kapatid na naniniwala na ang Holy Spirit, si Kristo din yon. At ang Holy Spirit, yung Ama din yon. So, naniniwala nila sila sa sulat ni Mrs. White. So, ito, pinapakita ko natin na kung naniniwala man sila kay Mrs. White, ay namimili lang. Kasi napakalinaw po ito, Biblical po itong kino-quote ni Ellen White. Sabi niya pa rito ay, sa bandang ibaba, I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. If I bear witness of myself, my witness is not true. Yan yung karugtong. Tapos, ito na po yung binasa natin kayo na sa John 16:13. Ginamit din po ito sa spirit of prophecy. Ito lang ang babasahin ko. No? The Holy Spirit is the comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Iba po siya. Pag sinabing distinct, ay iba yon. Hindi yun ang hindi yun si Kristo. O sabi po diyan, the Holy Spirit comes to the world as Christ's representative. It not only speaks the truth, but it is the truth, the faithful and true witness. It is the great searcher of heart and is acquainted with the characters of all. Counsel to parents, teachers, and students, page 68. Kaya, marami pa po dito. Ito nga, meron ngang sulat kamay dito si Ellen White tungkol sa Holy Spirit. Ito yung handwriting mismo ni Mrs. White, mga kapatid. So, mahirap intindihan. Kaya, yan yung nasa, yan yung nakasulat po dyan sa itaas. Yan yun.
original handwriting manuscript. Ang nakasulat dyan, the Holy Spirit is a person, for He bears witness with our spirit that we are the children of God. Yan, binasa rin natin yung talata kanina ito sa Biblia, mga kapatid. At ito rin, no? The Holy Spirit has a personality. Else He could not bear witness to our spirit and with our spirits that we are the children of God. He must also be a divine person. Else He could not search out the secret which lie hidden in the mind of God. O, totoo po mga kapatid, kasi wala namang para malaman mo mga lihim tungkol sa Diyos ay dapat maging Diyos ka. Pero ang Spirit, alam niya, Brother Gomer. So, Diyos nga siya. Kaya ang sabi pa nga dito sa Manuscript Release, Volume 7, page 299, we need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God is a person, is walking through these grounds, that the Lord God is keeper and helper. Yan po mga kapatid. At ang sabi po dito, the Holy Spirit must also be a divine person. Ayan, malinaw po ito, mga kapatid. Brother Gomer? Ayan, talagang napakarami naman talagang Brother Johnson mga ebidensya tungkol sa banal na espiritu sa mga sulat ni Ellen White, doon sa ating kapatid na nagtanong. Actually, doon sa ating kapatid Brother Johnson na nagtanong, actually, inaano lang po namin yung pagdidiscuss nito para sa kapakanan din ng iba na maaaring mayroong hindi masyadong kaalaman tungkol sa banal na espiritu, Brother Johnson, lalong-lalo na yung tinatawag na kung ano ba ang banal na espiritu, siya ba ay persona, person ba siya, power ba siya? Kasi diyan po na-define, Brother Johnson kasi nga, tingnan mo, kung ang banal na espiritu ay persona, ay ano siya? Ano? Hindi naman siya anghel. Hindi rin naman siya tao. So, maliwanag na ang banal na espiritu ay Diyos. Hindi po pwedeng hindi siya Diyos. Ngayon, ang problema, Brother Johnson, pag sinabi naman nila na ay hindi siya persona, ay paano mo namang mapipighati ang hindi persona, Brother Johnson? Paano mag-guide, magsasalita ang hindi persona? Paano siya masasaktan? Paano siya iibig? Paano siya magtuturo? So, diyan po natin makikita yung tinatawag na personality ng Holy Spirit. Mayroon po talaga siyang being, may personality talaga siya. Ngayon, kapag na-establish na po natin na ang Holy Spirit ay persona, ang susunod na tanong natin dyan, ano yung kanyang likas? Yeah. Ano yung likas ng Holy Spirit? So dito, hindi po pwedeng tao ang Holy Spirit. Hindi rin pwedeng anghel. Hindi pwedeng hayop. Lalo na. So, babagsak tayo dun, Brother Johnson, na talagang ang Holy Spirit ay Diyos. Wala nang iba. At iba ang Holy Spirit, iba ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang dapat na maging maliwanag sa bagay na yan, Brother Johnson. Okay.